Let's start off with our sixth placer, Mr. Oliver Guevara. Once again, Mr. Oliver Guevara. Oliver Guevara. On our fifth place is Mr. Raul Gonzalez. Once again, on our fifth place is Mr. Raul Gonzalez. Our fourth placer for So yun mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loop natin. Ayan, so bali matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita at ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. So bali ang magiging topic natin ngayong video ay yung ibon natin na nag-MacArthur na si MacBullet. Ayan, so bali maraming nagme-message sa akin, maraming nagtatanong bakit daw walang vlog si MacBullet. So nagtatanong wala daw bang vlog, bakit daw hindi namin na-i-vlog. So ngayon gagawa natin ang content si MacBullet. Dahil si MacBullet nung mga panahon na preparation ng MacArthur at nung mismong karera na ng MacArthur, wala talaga akong balak i-vlog si Bullet noon, kaya hindi na ako nakapag-vlog nung mga panahon na yon. At may dahilan kung bakit hindi na natin na-vlog si Bullet noon. Pero meron akong maikling video nung umuwi si Bullet at nung sinowbird natin siya. Iduduktong ko na lang yun dito sa video natin. Ganun din yung naging awarding nung May 11 ng 13th PHA MacArthur National Race. So bali isasama na rin natin yun dito sa video natin. Pagduduktong-duktongin na lang natin yung video natin para yan, kahit pa paano humahaba-haba yung vlog natin kay MacBullet ngayon. Dahil yun nga, marami nagre-request, marami nagtatanong. So kaya ito, gagawa natin ng content si MacBullet ngayon. So bali ayan, panoorin natin muna yung naganap na awarding ng 13th PHA MacArthur National Race. At dito sa video natin malalaman nyo yung istorya kung bakit hindi ko ginawa ng vlog si Bullet nung preparation ng MacArthur at nung mismong derby ng MacArthur. So kaya ayan, panoorin muna natin yung naganap na awarding nung May 11 sa PCCI Marikina. A round of applause, please. And for the support you have given to us. 40 years ago when I started planning this project, I never thought that this would be as successful as it is today. We started with 7,000 bands, now we have reached 52,000 because sa tulong ninyo, sa supportan ninyo. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Magandang araw mga kamaster. Ngayon po ay March 21, 2024. Dito po tayo ngayon sa Clubhouse. Naganap po ang doggy ng 13th National MacArthur Race. Ang release date po nito ay March 23, Sabado po yun. Nakikita po natin, napakarami pong participants or players at entry. 13 years na natin ngayon. And I'm so happy. Every year, keep on increasing ang records natin dito. So meron tayong mag-sector,
talaga yung MacArthur National Race. Yun talaga yung gusto mapadalo na ng Erica at sila dito sa larangan ng Kalapate. So, nabigyan tayo ng opportunity through PHA. Maganda yung naging result ng karera. Meron pang 6 na tira. So, sana may tumawid. Sabi nga rin nila, so 40% yung tumatawid ng dagat ng karera. Gano'n tao, grabe. Medyo ganda ng MacArthur natin ngayon kasi daming nag-entry. Tsaka sana successful yung daming na dapat natin. Sana makapag-deliver. Good luck sa lahat ng participant natin ngayon. Sana makawin lahat. Boss, anong pakiramdam niyo, boss, na umuwi yung ipon yung galing karera? Ayun, yung hirap namin sa pag-aalala, yung hirap namin sa pagpapos, yung maghapon ka sa loob, napapalitan ng masaya. Makauwi lang yung ipon namin ng safe, mag-vlog o hindi, masaya. Siyempre, medyo parang ang laki ng puso ko, manong na mo. Medyo ramdam na ramdam mo yung kasiyahan, talagang ang ganda ng pakiramdam mo pag dumarating yung ibon. Yun nga, ibang feeling eh. Kasi ako, nasa larangan ng magsabong. Siyempre, sa amin magnanalo, sa room na buhay, na dito, parang nakakakaba kasi mas matagal eh. Sa sabong, 10 minutes or minsan less than 1 minute lang ilaban. So dito, alas 6 to 8 hours ka nag-a-apply. So pag dumating yung ibon, parang makapasigaw ka. Maski konti lang na yun, iba yung feeling. Umuwi, dahil na ngayon kasi instant ka naman ngayon, masalamat ko sa National MacArthur Race na talaga makikilala ka. Kasi bumas, buong Pilipinas, inaabangan ko. Salamat sa pag-ipan tayo, makapag-lumpa. Ano ba sa pakiramdam na umuwi yung ipon galing sa mga pagkarera? Ako, hindi ko ma-explain kasi kung nakikita niyo yung mga video ko, para akong bata, walang mapagsiglan ng tuwa. Pag medyo dumating yung galing yung malayo ng ibo, especially mga 2 days na, medyo talagang nagsisigaw ka. Kaya nakakatawa, yun ang experience ko sa pag-inuwi ng Kalapate. bilis niya ang makaipon. Nakisama naman ang panahon, tama naman ang naging direksyon ng lipad nila. Good luck sa mga lumok dito sa 13th National MacArthur Race ng PHA.
Oliver Mara. On our 5th place is Mr. Raul Gonzalez. Once again, on our 5th place is Mr. Raul Gonzalez. Our 4th placer for North Sector is Mr. J. Michael C. Lutu. Once again,
Legion Puncher. So, na-convince ako mag-alayo dito. Lately, ang laban kasi, pahirap ng pahirap because of the weather. Second, marami ng puncher at magagaling na rin talaga. Before, hindi siya ganun kalayo, ngayon umaabot na tayo ng MacArthur. Definitely, mas mahirap. We need to have a quality birds to compete with the MacArthur race. Before MacArthur, we have preliminary races. So, kailangan yung ibon talaga matatag dahil once come to MacArthur, halos lamog na ibon, mawala na. No? Yung condition ng ibon, akyat baba na. Hindi kami pa ng first 2 days na magaganda pa sila. Dito, lamog na sila. We need to bring them in really good condition to come up. Liliman ibon ko na tira before the MacArthur race. I sent 5 birds and 3 of them were black. Luckily, first and second, this year MacArthur race. Expected time namin mga 5 to 6 o'clock in the afternoon. Accidentally this year it was so fast. No? Akala ng iba tailwind. No? Dahil when I won the first MacArthur, the following day na amuwi yung ibon. Ngayon this time, it's on the same day at 2 plus in the afternoon may ibon na. Actually, nasa Angeles pa ako. Ang time ko papunta noon is 4 o'clock in the afternoon. Kasi most of the time, hindi ka nakakasunod ng major bird. No? At it so happened na 2 o'clock pa lang, pagtawag ko at sabi ng tao ko, may ibon na daw. Pumunta sa club yung lokman ko. The second bird arrived. Suddenly, may problema daw. Yung isang lokman ko, nahulog sa hagdanan dahil sa excited siya. Makita yung ibon. Hindi siya tailwind, talagang mabilis yung dalawang ibon. In fact, pati kay Alvin Mejia, baka siya nagbigay ng swerte sa akin, sumama yung ibon sa kanya. Baka mapits ko yun. I'm very, very happy. As a pigeon puncher, everybody is expecting na manalo dito sa MacArthur race. This is the most prestigious race dito sa Philippines. It will be my second win, really unbelievable. Talaga, ang laki ng swerte. Thank you, Lord, for another President's Award. Second, I would like to thank our chairman, Jimmy Lee, our racing chairman, Nathan Chua, our wingmaster, our club secretary, Erica, and all the drivers that make this MacArthur possible. Thank you for the mga lokman ko na talaga very serious sila at ayaw magpatalo. Luckily, nandito genetically matatag ang pigeon namin dito sa farm. I've been a pigeon puncher for the last 6 years. Sa ngayon, matatag na talaga. Genetically, malakas ang pigeon sa amin. Luckily, every year, maraming overall na kukuha namin. Last but not the least, fellow puncher, don't be a slave to our pigeon. Tayo ang boss, tayo ang matutunan. Once again, let's give a round of applause to the first and second placer, NCR, and overall champion. Let us all welcome Mr. Ray Saul. To award
4716 570. Hindi, ano po, 750. 750. Oh, 750. Yung number ng DFRC 628 po. 2414 628. Oliver Guevara. Ano Nelson ah? Oliver Guevara. O nga, silyado ha. Silyado. Patanggalin natin pagkakasid. Hindi mo matanggal. Ang matindi. Magkakasid. Matibay. Ang kunat naman. Yan. Ayun. Lambas na ang number. 1707218. Isa pa. 1707218. Okay, 2023. Okay. So yun, ito yung ibon natin. Grabe. Napasaya ako nung ibon na to kasi pagsilip ko kanina nandito na siya sa loft. So na-showbird na namin siya dun sa club namin. At ayan, waiting na lang tayo sa result kung papasok ba yung ibon natin sa clocking ng 13th MacArthur National Race. So ayan, ngayon, eto. Nandito tayo sa breederan ng mga ibon natin. At ngayon, hawak natin si Macbullet. Ayan yung ibon natin na si Macbullet. So napanood nyo na yung naganap na awarding nung May 11 sa PCCI Marikina. At grabe talaga. Sobrang sarap ng pakiramdam na mapasama tayo dun sa naganap na awarding ng 13th PHA MacArthur National Race. At isa pa nga tayo dun sa mga naparangalan nung mga panahon na yon. At iyon dahil dito sa ibon natin na to na si Macbullet. Kaya grabe, sobrang nagpapasalamat ako dito sa ibon natin na to. At syempre pati na rin kay Lord dahil si Lord yung pinakamalaking naging dahilan kung bakit nakamit natin yung panalo na to at kung bakit nakauwi ng maayos si Bullet nung time na nilaban natin siya ng MacArthur. So bali yun nga, nung time na preparation ng MacArthur, time na karera ng MacArthur, wala na akong balak talagang i-vlog yun. Dahil si Bullet, hindi ko naman talaga inasahan na kaya niyang mag-lock or kaya niyang umuwi. So, talagang sapalaran na lang yung laban na yun. Sabi ko nga nun, bahala na kung mawawala siya nun. Basta ikakarga ko tong ibon na to. Dahil itong si Bullet, isa siya sa mga panglaban natin ng TBRPC nung nakaraang South. At itong ibon na to, live natin to hanggang sa Matnoglap. Kaso nung Matnoglap, nagkapahirapan sa TBRPC nun. So nakatok si Bullet, hindi siya umuwi nang nasa oras nung araw na yon. Ang nangyari, umuwi si Bullet nun ay third day na. Kaso nung pag-uwi niya, butas itong butsi niya, tagusan biyak. Talagang malaki ang naging sugat niya dyan, tagusan. Ang nangyayari, pag umiinom si Macbullet nung time na yon, umaano lang, tumatagas lang yung tubig niya na iniinom sa yung pagkain na kinakain niya, lumalabas lang din doon dahil nga butas yung butsi niya. At bukod dun sa tama niya na yon, naobserbahan ko din na meron pala siyang sugat dito sa tagiliran na to. Yan, dito. Bali malamang yung sugat niya noon dito sa tagiliran, naging sugat niya na yon nung nilalaban ko pa siya ng TBRPC. Kaso hindi ko naman napansin na noon dahil pagka ganyang derby na, hindi na ako masyadong mahawak sa ibon. Hindi ko na sila pinag-aahawakan. Mahawakan ko man sila tuwing gabi na lang pag magsusubo ako ng supplement. At hindi ko na sila kinikilatis pa ng gusto. Hindi ko na hinahawak-hawakan pa. Kaya ayun, hindi ko napansin na may sugat pa pala siya dito. No? Napansin ko na lang nung ginagamot namin yung sugat niya dito sa dibdib. Napansin ko, nahawakan ko bakit may matigas dito.
At nakita ko, pag silip ko, may langib pala siya dito na ano na, magaling na Kaso, ang nangyari, tinanggal ko lahat ng balahibo. Nakita ko, yung sugat niya dito tuyo na, magaling na, kaso may langib pa. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung langib. May nakakuha pa ako na ganyang kahabang langib sa dito niya. Yan, nakasuot sa balat niya. So sabi ko, nung palang nilalaban ko siya sa KBRPC, meron na siyang tama na gumaling na lang na hindi ko napansin. At dagdag pa nga nun, yung naging panibago niyang tama dito sa butche. Kaya sabi ko noon, nung time na umuwi si Bullet ng Matnog, wala na, hindi ko na siya ilalaban ng MacArthur dahil ang dami na naging pinagdaanan ng ibon. Malamang kako na trauma na to, hindi na mag-perform. Kung ilalaban ko ng MacArthur, baka di na umuwi. Kung saan siya pawalan, baka doon na lang. Yun nga, nung time na, na tinahi namin yung sugat niya dito, hirap na hirap siya makarecover. Hindi siya makakain ng tama, hindi rin siya matunawan ng maayos no, ang droppings niya hindi maganda. Kaya nung nakababa siya dito, 2 weeks siya mahigit nakapahinga. At makalipas nga nung mga ilang araw na yun, bigla ko napansin, parang medyo okay na yung ibon, okay na yung droppings niya, yung pagkain niya, although konti lang yung binibigay ko, natutunaw na niya. Kasi yung butchi niya, maliit na lang, hindi nakagaya ng mga normal na kalapati na malaki yung butche. Mabubusog ng gusto si MacBullet, kaprasong kain lang, busog na. Kasi ayan, puno na agad yung butchi niya, bigyan mo na isang takal, busog na. Kaya ayun, kaya sabi ko, nung time na yon, mukhang gusto pang lumaban ni Bullet dahil umokay siya maganda na yung naging tunaw niya, kumakain na siya ng maayos, kahit nga konti binibigay ko, at least inuubos niya. Sinampa ko ngayon ng pliers loop. Ang ginawa ko, open loop lang lagi, open loop lang si Bullet noon, hindi ko na siya pinunotos, hindi ko na siya pinalilipad. Isang beses pala tinos ko siya sa midtos ng NHPC sa Gawing Quezon, kaso umuwi siya late. Sabi ko, mukhang madidisgrasya pa ako ata sa midtos si Bullet, huwag ko nang ikarga ng midtos. Ang ginawa ko na lang, araw-araw na lang talaga siya open loop tuwing umaga. Pinawawalan ko yung ibon. Tuwing umaga, naka-open loop lang siya. Yun lang yung lipad niya. Yun lang talaga. Hanggang sa nagkarga na ng MacArthur. So kaya nung MacArthur race, although okay na yung kondisyon niya, hindi na siya yung kagaya ng mga time na nare-recover ko na laging malata. Hindi pa rin ako umasa na maglaklak siya kasi yung ibon. Na nga, may trauma na, sa tingin ko kako may hirapan na itong mag-perform. Pero yun, sa kabila ng mga nangyari, pasok ko muna si Bullet, nagwawala, nai-stress. So yun nga, sa kabila ng mga pinagdaanan niya, nilaban ko siya ng MacArthur. Hindi ko inaasahan na na maglaklak pa rin pala yung ibon. Kasi nung day 1, inabangan ko siya kasi akala ko nung pauwian ng MacArthur tailwind dahil ang aga nagpaklak nila si Rayson noon nagpaklak si Rayson noon bago mag alas 3 ng hapon. Kaya sabi ko, tailwind, mukhang maganda yung magiging pauwian ng MacArthur. Baka sakali ako, yung ibon ko, si Bullet na, makasabay at mag-clock. Kaso, dumaan yung maghapon nun, ang nag-clock lang talaga na daybird, kundi 5-6. 4 or 5 sa north sector, sa NCR, isang ibon naman sa north sector. So kaya sabi ko, hindi pala kako ganun kaganda pa rin yung pauwian. Malamang kako, ilan lang yung ibon na nakatawid. At yun nga, si MacBullet, wala naman nun, hindi nag-daybird. Kaya sabi ko, wala na, hindi na uuwi yung ibon. So hindi ko na in-expect talaga na uuwi yung ibon. So sabi ko, wala na yun, hindi na uuwi yun. Pero sabi ko sa sarili ko nun, aakit ako sa lock bago mag-cut off. So bali tinansya ko kung anong oras yung magiging cut off nung MacArthur race dahil wala kaming distance, wala kaming forecast. Kumbaga, tansyahan lang talaga So kung meron naman akong pang-estimate ng speed, natansya ko yung magiging cut off namin nun. So sa tansya ko magiging cut off namin mga 2:30. So bali 10 minutes bago mag-cut off akit ako sa lock. Kaso ang nangyari nun, nitusan ako ng nanay ko, lumabas ako. So, iniwanan ko ulit si Bullet bago mag-cut off nun. Dahil di ko naman nga ina-expect na uuwi siya. So, ayun, pag alis ko, nang umuwi ako dito, umakit ako sa loop.
Pag-akit ko sa loob, nakita ko si Bullet nandun na sa kulungan, nandun na sa hallway kasi nakasarado yung pinto nung kwarto ng kulungan ko. Hanggang hallway lang siya makakapasok. Pagsilip ko, nandun na siya sa kulungan, sa hallway, nakatalungko. So bali pag tingala akong gano'n, nagkatinginan kami ni Bullet, bigla siyang naglakad. Nagpunta siya dun sa naglakad siya papalapit sa akin. So para siyang nangihingi ng pagkain, para siyang nangihingi ng tubig na yung alam niyo yung kalapating pag nakita kayo, kung kilala na kayo na amo niya, manghihingi siya ng pagkain pagka gutom, gano'n, di ba? O manghihingi ng tubig pagka uhaw. So gano'n ang nangyari. Hindi ko dala yung cellphone ko na pang-clock ngayon. Napasigaw na lang ako dito sa bubong namin. Nagtatatakbo ko, andiyan na pala ako yung ibon ko. Kinuha ko ngayon yung cellphone ko na to pang-clock. So nung tinakla ko na siya, naglolo ko naman yung Mabsi. Sabi ko, baka abutan ng cut-off. Sabi ko gano'n. Then, ang ginawa ko na lang na paraan, nag-SMS ako kung meron naman akong access number ng pang-SMS . Sa SMS na lang ako nag-clock. At yun, nag-clock ako ng SMS kaso walang reply. At yun, pagkatapos ko mag-clock, showbird na kami agad sa Malolos para yung ibon, may pakita na namin sa presidente namin na umuwi, nag-clock ng ganong oras. Tapos yun nga, kung sakali may ano na tayo, kasi kailangan yun sa MacArthur Race, kailangan mag-showbird. May ebidensya tayo na umuwi yung ibon natin ng ganitong oras, at may ebidensya tayo na i-showbird natin do sa presidente namin yung ibon. So bali yun, pagkatapos ng showbird, doon na ako nag-compute ulit kung papasok ba sa clocking si Mac Bullet natin. So sa manual computation ko ng speed niya, ang naging resulta ng manual computation ko is 511, pero kung nga wala akong distance ng MacArthur ng PHA, bumase na lang ako sa distance ng MacArthur ng club namin na BFRC. So doon nga lumabas yung speed na na 511, pero hindi pa rin ako syempre hindi pa ako nagpakampante ng husto. Inintay ko pa rin yung result ng ng PHA MacArthur. So makalipas ang ilang linggo, nag-message na sa amin yung presidente namin at yun nga sinasabi nga niya na yung ibon natin na si Mac Bullet official nang nakapasok sa clocking ng MacArthur. At ang naging speed nga ni Mac Bullet noon 502. So pasok na pasok pa sa clocking. Meron pag 2 points na puntos bago mag-cut off. So kaya ayun, tuwa kami noon dahil nga ayun si Mac Bullet nakapasok sa result ng PHA. At yun nga, nakuha ni Mac Bullet yung 6th place ng North Sector. So bali sa North Sector, 6 lang kaming nag-clock. At pang-6 yung ibon natin na si Bullet. So siguro kung maaga ko na silip si Bullet sa loop nun, kung maaga ko siyang nakita, maaga ko na-clock, mas maganda pa sana yung speed niya. Pero hindi ko na inisip yun Mula nung pumasok siya sa nung naglabas na ng result ng PHA at nasa clocking na siya, naging okay na ako doon, nakakontento na ako doon, naging masaya na ako doon dahil nga official na nandun na si Bullet sa clocking ng MacArthur. So sobrang saya nun dahil nga grabe, PHA MacArthur National Race yan. Pangarap ng mga puncher yan dito sa Pilipinas na makasali at makapagpaklak dyan sa MacArthur National Race. At akalain nyo yun, sa kabila ng mga pinagdaanan ni Bullet, nagkaroon siya ng sugat na barel. Yun, sa kabila nun, nag-clock pa rin siya, uwi pa rin siya, uwi pa rin ng panalo dito sa atin. Kaya grabe, sobrang thank you natin dito sa ibon na to. At syempre, hindi tayo binigo dahil alain nyo nga naman, sabi ko wala na hindi ko na inaasahan mula pa nung umuwi siya ng Matnog, pero akalain nyo, ipapanalo pa niya tayo ng MacArthur National Race. Kaya yun, sobrang na lang din, sobrang thank you na lang din talaga dito sa ibon natin, saka syempre kay Lord. Ayan, sobrang thank you talaga. Sobrang sarap sa pakiramdam, sobrang saya. Hindi ko kayang ipaliwanag yung saya na yun. Talagang sobrang saya. Nananalo tayo sa mga local club. Masaya tayo pag nananalo tayo din. Pero iba pala pagka sa PHA MacArthur National Race tayo nanalo. Iba yung pakiramdam. Grabe talaga. So kaya ito, yung ibon natin na si Bullet. Ayan, so bale ito, si Bullet natin. Grabe tong ibon na to. Natutuwa ako sa lahi nila. Kasi grabe, mula doon sa kapatid ni Bullet, talagang nag-perform North and South. Dahil yung kapatid niya, si 307 saka 070, pag nestmate yun, pareha superset winner ng North. At yung nanay niya, si Maamo. Ito si Maamo. Ayan. Ayan siya.
Naga Tukat Balogan Clacker at Tacloban Finisher. Nung time na nilalaban namin to sa BFRC South, napakabata nung ibon na to. First lap derby, 4 months old, tas tinapos niya yung karera hanggang Tacloban. Nabuta siya ng Tacloban pero umuwi. At yun, nag-perform pa yung mga anak niya, nag-MacArthur pa yung anak. Grabe yung ibon na yan. Producer. At syempre yung nakapares din niya na line ng Vince Rabecart. Grabe din. Nag-click yung pairing, kaya nakakatuwa. Ayun. Ayan. So ayun mga utol, at yun yung istorya ng ibon natin na si Mac Bullet. So grabe yung ibon. Akalain nyo nga naman, di ko na in-expect eh. Dahil nga dun sa nangyari sa kanya sa Matnog Race, butas ang butsi niya. Tapos meron pa siya nakatagong tama pala dito sa tagiliran na hindi ko nakita. Nakita ko na lang, magaling na. Sa kabila ng mga yon, nag-lock siya saka hindi pa yon. Matnog lang yung huling ano niya, huling karga niya. Tapos stop na, rekta na ng MacArthur. So nag-lock pa rin. So kaya talagang sobrang bilib ako sa ibon na to. Ang tibay niya, nakakatawa. Nakaka-proud lang yung ibon natin na to. So kaya ayan, nagpapasalamat talaga tayo. Napakasarap talaga sa pakiramdam. Kanina ko pa sinasabi. Dahil hanggang ngayon, kailan pa yung MacArthur, di pa rin ako makamove on dito sa ibon na to. Sa tuwing makikita ko yung ibon na to, si Bullet, lagi kong pinapasalamatan niya. Ayan. So bali hanggang dito na lang tong vlog natin mga utol. So meron tayong vlog sa ano natin, sa mga pang-summer natin. Subaybayan natin yung magiging training at derby race ng mga pang-summer natin. So maraming salamat sa panonood mga utol.